Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! So, bago ako mag-start, pagpasensyahan nyo na po yung aking boses kasi may konting ubo at sipon ako ngayon. Anyway, sa video kong ito mga ka-blessings ay isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung tinatawag na PIDOS at kung ano nga ba yung ginagawa o mga kaganapan o mga mangyayari sa araw ng ating PIDOS. Kung ano yung mga gagawin doon, meron bang babayaran, at kung saan mag-PIDOS, kung ilang oras, mga ganyan po yung ating pag-uusapan ngayon. So, itong isi-share ko po sa inyo ay based on my experience. So, kung ano yung naranasan ko sa araw ng aking PIDOS, ito lang din po yung aking ma-share sa inyo. Pero yung PIDOS kasi mga ka-blessing, minsan, iba-iba yan eh. Iba-iba depende sa agency at sa kung saan saang bansa kayo pupunta. So, sa agency kasi namin, sinabi ng ma'am namin na kapag dumating na daw yung aming visa, ay sa araw na yon isasabay na din yung aming PIDOS. So, sa ibang agency kasi, kapag dumating yung visa nila, visa lang. Tapos, ibang araw na yung PIDOS. Pero sa amin, kapag dumating na yung aming visa, sabay na yung PIDOS. So, nung dumating na ako sa aming agency, ibinigay sa akin itong aking visa kasi nga dumating na siya. Ganyan lang siya, nasa bond paper. And then, itong photocopy ng aking passport. Then sa itaas, in-stapler yung pinaka-papel para sa aming PIDOS. Ito yung pinaka-pass natin para makapasok tayo sa PIDOS Center. Kasi, yung PIDOS namin mga ka-blessing, hindi kami mismo nagpidos sa aming agency. Nagpidos kami sa ibang lugar. Although, dun pa rin sa sa agency namin, sa Ermita, andun pa rin naman. Kaso nga lang, sa ibang ibang address na. So, mas maganda magdala kayo ng extra na pera, pamasahe. Kasi, hindi ko lang alam sa ibang agency, pero ito sa amin, mula sa aming agency papunta sa PIDOS Center na ito, which is ang tawag is Kakampi PIDOS Center. Dito kami na center nagpidos. Hindi siya kaya ng lakad lang. Sumakay kami ng jeep. Na mas maganda jeep yung sakyan nyo kasi mas makakamura kayo compare sa tricycle. Pero kung late na kayo, mag-tricycle na kayo para mas madali. And then, kahit nga jeep yung sinakyan namin, itong center na to is papasok. After namin sumakay ng jeep, lumakad pa kami. Ang tagal din ng nilakad namin mga ka-blessing. Umabot siguro ng 30 minutes, 25 to 30 minutes, mga ganon. Bago kami nakarating sa PIDOS Center namin. Ayan, so, pagkarating namin doon mga ka-blessings ay papakita ko sa inyo mamaya. Wait lang. Doon sa video na lang. Pagdating namin doon, itong yellow na papel na ito yung ipinakita namin kasi pagpasok nyo pa lang ng PIDOS Center, merong staff doon. Papakita nyo, isasubmit nyo itong yellow na papel na ito. Kasi ito yung patunay na kasali ka sa PIDOS na yan. So, huwag nyo yung wawalain. Tapos, kung hindi nyo alam, merong sketch dito kung saan yung PIDOS Center na pupuntahan nyo. Pwede nyong pagtanungan yung tricycle, kung sa tricycle kayo sasakay or sa jeep. Magtanong lang kayo sa mga driver. Tapos, andito rin yung schedule ng kanilang PIDOS day. Ayan. Then, sabi dito, bawal ang tsinelas or sandals, sandos, miniskirts, short pants. So, ang suotin nyo, t-shirt, long pants, saka sapatos. Ayan. Then, yung schedule ng kanilang center na merong PIDOS. Ayan. Then, may nakalagay pa dito, magdala kayo ng passport copy, isang piraso lang, and then kahit anong valid ID. Yan. And then, dito lang yung ilan sa mga information. Sa form na ito, nilagay lang dyan yung aking first name, middle name, last name, yung destination, kung saang bansa kayo pupunta, then yung inyong position na in-applyan, then yung inyong employer, then yung aming agency, then yung staff doon sa agency namin. Ayan. Then, nung sinubmit na ito namin sa staff doon sa PIDOS Center, ganito na siya.
Yan, ito yung setup. So, umupo muna kami saglit kasi nga hindi pa nag-start. I think nakarating ako sa Pidos Center mga 9 AM siguro yun. Nakarating kami and then hindi pa naman kami kaagad nag-start kasi nga sinet up pa itong pinaka-board namin. Then nag-uusap pa sila, may mga inaayos pa sila kaya nakaupo muna kami dito. Ganyan yung setup. And then yung mga kasamahan ko pala sa pagpidos mga ka-blessing ay hindi lahat kasamahan ko sa aming agency. Yung iba dyan galing sa iba't ibang agency at iba-iba rin yung mga in-applyan nilang trabaho. Meron dyan sales staff sa ibang lugar, meron dyan domestic helper sa Saudi, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Croatia. Meron ding cleaner sa iba. Then meron ding lalaki dyan, I think tatlo yung lalaki dyan. Yan. Tapos meron ding iba dyan na ex-abroad na, dati nang nag-abroad. So, ganun din yung asahan nyo, na sa pagpidos nyo, hindi lahat kasamahan nyo sa agency. May mga makakasama talaga kayo dyan na galing sa ibang agency at iba't ibang trabaho yung kanilang in-applyan. Alibali ganyan yung setup, naka lang siya dito, monitor dyan sa board. Ganito yung center na pinagpidusan namin. So, marami-rami din kami, I think, nag-20 rin kami. Yan. Tapos, dun nga, yung pag-uusapan sa Pidos, yung mga bawal gawin sa lugar na pupuntahan nyo, yung mga kultura na meron sa lugar na pupuntahan nyo. Of course, mas maganda sa sarili natin, mag-self-research din tayo sa iba't ibang mga social media websites para mas madagdagan pa, mas dumami pa yung kaalaman natin sa bansa na a-applyan natin. Kasi mas maganda mga ka-blessing na alam natin kung ano yung kultura, kung ano yung meron, yung bawal at hindi sa lugar na pupuntahan natin para hindi tayo magkaroon ng problema o kasalanan. So, dito pinakita din nila yung mga contact information kung sakaling meron tayong problema, meron tayong gustong sabihin or hinaing. Meron ditong ilan sa mga contact informations, yung, like yung sa OWA, yan, PhilHealth, meron dito, ayan yung kanilang mga contact number, meron ding address, email, website, social media, sa kanilang contact number. Ayan. Then, ito yung process like from DOLE, then NLRC Philippines, then Polo, yan. Ito yun lang yung ilan sa mga pinicturan ko na mga discussions namin. Yan. Ito, yung contact informations pa ito. Yan. Ayan, hindi ko na lang babasahin para hindi tayo masyadong matagalan. So, yan yung ilan sa mga diniscuss namin. Yan. Yan pa. Marami yan sila mga ka-blessing. Ilan lang yan sa mga napicturan ko kasi hindi mo naman mapipicturan lahat ng maayos kasi yung nagtuturo na sa gitna ng monitor. Ayan. And then, ito pala. So, yung pagpidos namin, may bayad pala 100. Okay? 100 po yung binayaran namin. Tapos, pagkatapos ng aming discussions, wait, pakita ko lang sa inyo. Ito, pinakita din nila, yan, ito yung example ng nag-discuss sa amin. Pinakita din nila yung mga travel documents na kinakailangan yung i-ready. So, itong mga documents na ito mga ka-blessings, ilagay nyo sa inyong hand carry na bag kasi ito yung mga documents na kinakailangan sa ating pag-travel. So, para hindi tayo matagalan, wala tayong makalimutan, ilagay natin sa ating hand carry luggages. So, andyan yung passport with valid visa, OSC, OEC or Overseas Employment Certificate, copy of the employment contract, PIDOS certificate, confirmed plane ticket. Ayan, yung ilan sa mga dadalhin nyo. Dapat nyo i-ready na nakalagay na sa plastic envelope. So, ito kasi, ito naman siya, lahat ng mga informations na ito, pinrovide na ng agency sa amin. Sila na lahat nag-ready, nilagay na nila sa plastic envelope. Yan, binigay nila sa amin yung mga
yung mga documents na ito sa araw ng aming flight. Doon pa nila ito binigay. Kasi mahirap kasi kapag ibigay nila ng advance sa atin, baka mawala natin, di ba? Di pa matutuloy yung ating flight. Kaya doon nila binigay sa araw ng aming flight. Tapos yun na nga, tulad ng sabi ko kanina, pag-uusapan din dito yung mga bawal at hindi bawal dalhin sa ating mga maleta at sa ating mga hand carry. Dapat nating malaman yan. Tapos ito yung mga travel tips and airport procedures. Yan, step 1, airline counter. Then, step 2, terminal fee counter. Step 3, immigration counter. Step 4, customs check. And then, after ng discussions namin, merong QR code na cute lang, nakaano lang siya sa square na karton. Binigay sa amin, then pinascan sa amin. So, once na ma-scan nyo yung QR code na yon, may mga personal informations lang kayong pipilapan. Hindi ko na matandaan lahat, pero of course, andun yung ating pangalan, middle name, last name, edad, birthplace, address, contact number, email. Yung mga personal informations na karaniwang pinapapilapan, ganun din yung nandito. Kasi required yun eh. Parang ito yung pinaka-attendance kapag nakapag-register ka na, patunay na nakapag-attend ka ng PIDOS sa araw na yan. So, kapag nakapag-fill up na kayo lahat, nakapag-register na kayo, ito yung reply. Thank you, your input has been collected. So, ganyan na siya. And then, yun na nga, sabi ko kanina, unang binayaran namin 100 pesos sa PIDOS. Okay? And then, ito pa pala, papakita ko sa inyo yung ID. Ito yung ID sa center kung saan kami nag-PIDOS, which is yung Kakampi PIDOS Center. So, ito mga ka-blessing, kaya sila nagpapagawa ng ID. Kasi, kung in case lang na wag naman sana na merong mangyari sa ating hindi maganda, meron tayong gustong isumbong or hinaing, pwede nating kontakin yung PIDOS Center na yan. So, para madali nila tayo makilala, madali nila tayong ma-recognize, mas maganda na meron tayong ID sa kanila. Kasi, so magitan lang ng ating ID number, itatype lang nila yan, malalaman nila kung sino yan. So, kapag i-type nila yung number na ito, lalabas yung aking pangalan. So, yung binayaran ko dito, kung hindi ako nagkakamali, 120. Tapos, may dala lang akong ID, passport ID. Meron akong dalang passport na picture, hiningi nila, ayan. Then, yung aking bayad na 120. Ito naman ng mga ka-blessings, hindi to compulsory. So, kung papagawa kayo ng ID, pwede. Kung hindi kayo magpapagawa, okay lang din. Hindi nila pinipilit. And then, kung gusto nyo lang magpagawa ng ID na walang picture, 100 yung babayaran nyo. Pero kung magpapagawa kayo ng ID, tapos may dala naman kayong ID picture, 120. Kasi sila pa nagdikit, yung parang ganon. Tapos, tawag nito, yung parang nilaminate din nila. So, since may budget naman ako na that time, kaya nagpagawa na lang din ako. Yan. Pero, sabi ko nga, hindi naman compulsory. Kahit hindi kayo magpagawa, okay lang. So, yung nagastos ko, 100 sa PIDOS, 120 sa ID, at meron pa. So, sa pagkatapos na ng aming discussions, pagkatapos na ng ID, merong 2 tao from China Bank na nag-discuss sa amin all about China Bank. Kasi nga, ini-endorse nila yung China Bank na ATM para sa amin na mag-a-abroad nga. Kasi nga 'di ba, isa sa mga purpose natin para makaipon. So, yung kanilang ATM in-endorse nila sa amin. Yun yung pinaka para magamit natin sa ating pag-iipon. So, bali ito yun siya mga ka-blessing. Una, binigyan muna kami ng form tulad nito. Yan. Ito yung sa booklet ng China Bank. Then itong form na to. Yung form na yan, fill upan nyo yan. So, sa first page, ganito siya. Yung ATM pala namin ay China Bank Online Kabayan Savings or China Bank OX ATM. So, di ba sa iba, BDO yung sa kanila, may BPI, pero sa amin China Bank.
Then, ito lang, may fill upan lang kayo. Yung personal informations lang, like yung inyong full name, place of birth, civil status, mother's maiden name, gender, nationality, date of birth, number, email, address, ayan yung mga ganyan. And then, make sure na may copy kayo ng inyong TIN ID, SSS ID, mahalaga yan. Yung mga PhilHealth ID nyo, dapat may copy kayo dyan. Then, kung yung company na papasukan nyo din yung saang bansa kayo mag-abroad, ayan lang naman yung mga pinilapan sa form na ito, sa first page ito. Then, ito naman yung sa second page, name ko lang and then nagpirma ako. Then, sa third page, wala mga informations. And then, binigyan ulit kami ng isang form ganito, China Bank Calao Branch. Then, pinilapan din ulit namin yung mga personal informations lamang. Then, after naming filapan, sinabit lang din namin sa kanila. So, bali ito na nga yung card na ibinigay sa amin. So, itong card na ito mga ka-blessings ay walang bayad. Wala kaming binayaran dito. Yung binayaran lang namin dito ay yung aming dinown. Parang pinakapondo mo or maintaining balance sa inyong ATM. So, it's up to you. So, ako kasi since wala na akong budget na malaking ilalagay, kaya nilagay ko is 10 pesos. Yun yung pinakamababa. 10 pesos yung pwede naming ilagay. So, yun yung 10 pesos lang muna. So, merong iba, 50, 100, it's up to you kung magkano yung ilalagay mo. So, ito yung bank na binigay sa amin, China Bank, OX. So, ang kagandahan daw dito mga ka-blessings kasi kahit 2 years na hindi mo siya talaga lagyan or walang transaction nangyayari dito ay hindi pa siya ma-deactivate. I think after 2 years pa na wala yung ginagawa, dun pa siya yan, ganito siya. Then, nung binigay sa amin, nakalagay sa sobre, and then ito siya. Then, after pala 5 days, dapat 1 week, hindi lalagpas ng 1 week, ay ma-change PIN nyo na sila. Yan. So, dun sa loob ng sobre, may nakalagay na ganitong papel. Diyan, merong instruction kung paano mag-change PIN. Meron din diyan nakalagay na temporary PIN. May temporary PIN na nakalagay diyan. Then, yung temporary PIN na yun, papalitan nyo ng sarili nyong PIN. Okay? So, yung iba kasi pagkakaalam ko, hindi nila na-change PIN kasi nga nakalimutan nila. So, ibig sabihin, kung ano yung PIN na nandito, yun na yung magiging PIN ng kanilang ATM kasi nga nakalimutan nilang i-change PIN. Yan. Ganyan siya. So, bubuksan nyo lang yan. Andyan na yung instructions kung ano yung inyong gagawin. Ayan siya. Yan. Then, after ng inyong PIDOS, mga ka-blessing, ibibigay na yung inyong PIDOS center, pero nakadepende sa agency. So, yung ibang agency, sa araw ng aming PIDOS, doon din binigay yung kanilang PIDOS certificate. Tapos yung ibang agency naman, mamaya-maya pa ibibigay yung kanilang PIDOS certificate. Kami naman, yung agency namin, yung hindi binigay yung certificate namin sa araw ng aming PIDOS. Kasi yung agency na lang daw namin yung magbibigay ng aming PIDOS certificate. So, ito na nga, ibinigay yung aming PIDOS certificate sa araw ng aming flight. Kasama yan sa aming kasama to sa aming mga documents na kinakailangan sa aming flight. Doon pa lang din ibinigay. So, since wala akong copy nito, wala din akong panahong magpapotocopy, pinicturean ko na lang siya. So, ganito yung itsura ng magiging PIDOS certificate nyo. Pero hindi ko alam sa ibang agency, kasi nga iba-iba. Iba-iba tayo ng lugar, iba-iba din ng agency. Kaya may posibilidad na iba-iba din yung itsura ng certificate. Ayan. And then, ayun lang mga ka-blessings, yung mga kaganapan na mangyayari sa araw ng inyong PIDOS. Binayaran ko 100 sa pag-PIDOS, 120 dito sa ID, at 10 pesos para sa
deposit ko dito, pinakalaman ng aming ATM. So yung pagkakaroon ng ATM, walang bayad. Yung laman lang, kung magkano yung ilalagay mo, 10 pesos, 50, pwede. It's up to you. Tapos, pag-uusapan lang doon, uulitin ko na lang, pag-uusapan lang doon yung tungkol sa kultura ng bansang pupuntahan nyo, yung mga bawal, yung mga hindi bawal sa bansa na pupuntahan nyo. Then, yung mga bawal at hindi bawal, dalhin sa ating hand carry na bag at saka sa ating mga maleta, luggages. Then yung mga gagawin sa araw ng ating flight, ayan. And then pati yung mga emotional pinag-usapan din. Kung ano yung mga katangian ng isang OFW. Pinag-uusapan din doon. Dapat matapang tayo, malakas yung ating loob, ganyan. At hindi tayo madamdamin. And then, pag-uusapan din doon yung goal natin para mahikayat tayo na yung isa nga sa mga purpose kung bakit tayo mag-a-abroad ay para makaipon, para kahit paano gumanda-ganda naman yung buhay o sitwasyon natin pagbalik natin sa Pilipinas. Emotional, pag-uusapan din yan sa araw ng inyong PIDOS. So, ito meron akong na-videohan, saglit lang, papakita ko sa inyo. Work contract na certified by the DOEA. Dapat ay may sarili kayong kopya at mag-iwan din ng kopya sa inyong pamilya. Kung meron kayong hindi maintindihan sa pagkala, humingi ng tulong sa DOEA bago pa man kayo umalis. Number 2, passport na may valid visa o no objection certificate. Number 3, confirmed plane ticket. Number 4, PIDOS Sinking Debt Certificate. Number 5, e-receipt o overseas employment certificate. Number 6, 1x1 ID pictures. Number 7, photocopy of all papers. Number 8, number of local agency na nag-employ sa inyo. Number 9, number ng Philippine. So, i-post ko lang mga ka-blessing. So, ito pala. So, andyan yung stop. Pagpasok nyo, sasubmit nyo kagad dyan yung inyong, kanina yung pinakita ko yung color yellow na form sa pagpipidos natin. Yan yung isasubmit. Tapos, ayan yung pinto. Ayan. So, bali, dyan pala mga ka-blessings, kapag nag-play na yung video, o wala nang mag-discuss dyan. Kapag may nagpe-play na video, pinapabayaan lang kami na makinig doon. Tapos, after ng video, magpe-play na naman ulit sila. Marami silang mga ipinapakita mga ka-blessings na mga video. Tapos, pag matapos na lahat ng videos na ipapakita nila, dun na sila mag-explain. Dun na sila mag-discuss. Dun nila i-explain all about kung ano yung mga nakita namin sa video. Tapos, mga ka-blessing, nag-start kami, I think, mga 9 or 10, and then natapos kami mga 12 or 1. So, yung tinagal lamang ng aming PIDOS, mga ka-blessing, ay nasa 3 to 4 hours. So, sa iba, umaabot sila ng 5 to 6 days, pero kami, umabot lang kami ng 3 to, not days. Yung iba, umabot ng 6 hours, pero kami, umabot lang kami ng 3 to 4 hours. So, nakadepende nga. So, mas maganda kapag sa araw na ng inyong PIDOS, mas maaga kayong pumunta, especially kung maaga yung start ng inyong PIDOS. Mas maganda yung hindi kayo nalilate, yung makapag-start talaga kayo sa pagpipidos, hindi yung pagpunta nyo doon na lahati na yung discussion nila. Mas maganda yung andun kayo pag-start pa lang, okay? So, ayun mga ka-blessings, yung mga kaganapan or yung mga mangyayari sa araw ng inyong PIDOS. So, I hope na after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa PIDOS o yung ano yung mga gagawin sa araw ng ating PIDOS. So, kung meron kayong mga katanungan, mga ka-blessings, ay i-comment nyo na lang sa baba. Kung meron pa kayong gustong itanong tungkol dito, i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga informative videos na aking i-upload. At tawag nito mga ka-blessing, ito pala, pwede kayo magdala dito ng pagkain kasi kami, pagdating namin dito, hindi pa naman kaagad nag-start. So since nagutom na kami, kumain muna kami.
So, pwedeng kanin or biscuit, tinapay, pwede. Kaya, magdala kayo ng pagkain sa araw ng inyong PDOS, pagkain at tubig. Okay? Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!